Father's Day, Papa. I love you. Salamat sa iyong libreng paggabay. Salamat sa pagsisikap mong walang humpay. Salamat sa pagbibigay ng buhay na makulay. Salamat sa lahat dahil ikaw ay napakatatay. Lead me, Lord. Lead me by the hand and help me face the rising sun. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I... God bless you all. God bless you. Kahit papaano, nandito ka pa rin. Lead me, Lord. Lead me all my life. Salamat sa pag-walking ho namin. Good morning, Pastor. Brother Boy. That I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside. Happy Father's Day, Duday. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Ma, maraming pong salamat sa pag-aalaga mo sa amin. I love you po. Happy Father's Day. Lord, even though at times I'd rather go alone my way, help me take the right direction, take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. Oh, lead me, oh Lord. Oh, At mga kapatid, kayong lahat nakasama namin ngayon sa pananalangin saan man kayo naroon, dito sa Pilipinas or abroad. Ingatan kayo ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos ang maranasan ninyo, ang kanyang pagmamahal ay sumagana sa inyo. Happy Father's Day! Magaling naman kayo! Buhay ko, handog ko sa inyo, O Diyos.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Sunday na naman, tayo po ay mag-worship sa ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon, no? Sa technology ito ay tayo ay in a way nakakapag-worship pa rin sa Panginoon. At sabi naman niya, di ba? Kahit saan naman kahit saan naman tayo naroon ay nandun lang ating Panginoon hanggat tayo ay nagsasama at nagpupuri sa pangalan ng ating Panginoon. Unang-una, happy anniversary nga pala sa Day by Day San Pedro. Happy anniversary sa ating lahat, 26-year anniversary. And happy Father's Day na rin sa lahat ng katatayan na nandiyan. Happy Father's Day po sa inyo lahat. Pagpapalain po kayo ng ating Panginoon at ingatan po kayong lahat ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, karapat dapat lamang na ikaw ay aming purihin. Ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ay karapat dapat lang na naming itanghal, Panginoon. Ang pag-ibig mo, Panginoon, na aming nararanasan, Lord God, ay patunay na ikaw, Lord God, ay mahal na mahal po kami, Panginoon. Patunay na patuloy mo kaming iniingatan at ginagayad, Panginoon, sa aming buhay. And Lord God, hayaan mong humingi kami ng aming kapatawaran sa aming mga kasalanan, Lord God, na nagawa. Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga naisip, nasabi at nagawa na hindi po kalugod-lugod sa iyo, Lord God. Patawarin niyo kami, Lord God, sa mga kakulangan namin sa aming buhay bilang Kristiyano, bilang mga saksi mo, Panginoon. At mga kapatid, bibigyan ko po kayo ng allotted time na hihingi po natin sa ating Panginoon yung ating pong mga nagawang kasalanan. Sige po. Yes, Lord, tunay nga, Panginoon, na ang pag-ibig mo ay hindi magmamaliw, Panginoon. Patuloy mo kaming iligtas at patuloy mo kaming patawarin, Lord God, sa mga gawang kasalanan namin na sinadya or hindi man namin nasadya, Panginoon. And Lord God, we are very thankful, Panginoon, especially sa araw na ito, Lord God, na ibinigay mo, sa kalakasan pisikal na ibinigay mo sa bawat isa. Salamat po, Lord God, sa technology na ito, Panginoon, na aming pong nagagamit. Even though kami po ay hiwa-hiwalay po ngayon, Panginoon, ay patuloy kami nakapag-worship sa iyo through this technology, Panginoon. We are very thankful, Lord God, na meron pong ganitong na-invento, Lord God, o nagawang ganitong technology na upang kami po ay makapag-worship kahit hiwa-hiwalay po kami ngayon, Lord God. And Lord God, salamat din po sa mga financial and physical blessings, Lord God. Strength, Lord God, na binibigay mo sa pag-iingat mo, sa patuloy na pagliligtas mo sa amin, Panginoon. Sa patuloy na pag-guide mo, Lord God, sa amin upang sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa lahat-lahat, Panginoon, na ibinibigay mo at sa mga opportunity, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin na makagawa po ng mabuti at makatulong sa aming kapwa, Panginoon. Salamat din, Lord God, sa lahat ng mga gagamitin mo ngayong umagang ito. Gamitin mo po sila mightily, Panginoon, upang sama-sama po kami makapag-worship. Unang-una na sa aming pastor, sa mga song leader, sa aming music team. Sa lahat po, Panginoon, na ginamit mo ngayong umagang ito. Nawa po ikaw po ay ang maitaas, Panginoon, at mapuri. And Lord God, pinapanalangin po namin ngayong umagang ito, especially ang mga kaganapan po ngayon, yung COVID-19 na ito, Panginoon, na somehow ay hindi pa rin po tapos. We know, Lord God, na kumikilos ka, Lord God, sa panahong ito. Panginoon, ang dalangin po namin ay comfort mo po, Panginoon, ang bawat isa. Yung may mga kabagabagan, Panginoon, ngayon na nararamdaman. Panginoon, i-comfort mo po kami at patuloy mo kaming ingatan. Protect niyo po yung ang bawat pamilya po namin, especially yung mga kapatiran ko na lumalabas po, Lord God. Ingatan niyo po sila, maging ang aming pastor, lahat po kami, Panginoon, bawat pamilya, bawat kamag-anak po namin, Lord God, ay ingatan niyo po, Panginoon, sa tuwing kami po ay lalabas. And we also pray, Lord God, sa worship namin ngayong umagang ito, na ikaw po lamang ang aming maitanghal,
Ikaw lang po ang aming maitaas ngayong umagang ito, Panginoon. At nawa po, Lord God, ang alay po namin ng mga awitin, ang alay po namin ng mga pagpupuri sa iyo ay makaabot po sa iyo, Panginoon. At sa amin pong pastor na gagamitin mo ngayong umagang ito, gamitin mo po siya mightily, Panginoon. Nawa po ang kanyang pong mensahe na amin pong matututunan ngayon ay amin pong maisabuhay at ma-share din po namin, Lord God, sa aming mga mahal sa buhay. Gamitin mo mightily, Panginoon, ang aming pastor. Lahat po kami, Panginoon, na makikinig ngayong umagang ito ay matuto at matamnan ng iyong salita, O Lord God. Muli, maraming salamat po, Panginoon, at patuloy mo kaming ligtas at pagpalain, Panginoon. Salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Creation trust in you. Worship
Ang among kalipay walay makapong sa among pag-awit. Maraming mo lang yun ang among pagdayin. Hira kami, ikinagara, araw ni Maria. Ang among kalipay walay makabuo sa among pag-awit. Maraming mo lang yun ang among pagdayin. Kinabuhi, alikunin mo ang awit. Alikunin mo ang sayaw. Alikunin mo, hallelujah. Dahil ka, Jesus. Iyak kami, ikinugara, araw ni Maria. Ang among kalipay walay makabuo sa among pag-awit. Maraming mo lang yun ang among pagdayin. Kinabuhi, alikunin mo ang awit. Alikunin mo ang sayaw. Alikunin mo, hallelujah. Dahil ka kinabuhi. Alikunin mo ang awit. Alikunin mo ang sayaw. Alikunin mo, hallelujah. Dahil ka, Jesus. Iyak kami, ikinugara, ang pariyaw. Ang among kalipay walay makabuo sa among pag-awit. Maraming mo lang yun ang pagdayin. Kinabuhi, alikunin mo ang awit. Alikunin mo ang sayaw. Alikunin mo, hallelujah. Dahil ka kinabuhi. Alikunin mo ang awit. Alikunin mo ang sayaw. Alikunin mo, hallelujah. Dahil ka, Jesus. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Meron ka bang nababati? Puntong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa at tumanas ng libong sakit. Oh, hulihin ka sa dakila, magmamahal niyo kahit bayaran pa. Hindi
sa dakilang pagmamahal niyo. Kahit bayan pa, hindi sapat ito upang ibalik ang iniis ng iyong anak para sa akin. Purihin ka sa dakilang pagmamahal niyo. Kahit bayan pa, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itiniis ng iyong anak para sa akin. Hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itiniis ng inyong anak para sa akin. Ang dugong itiniis ng inyong anak para sa akin. Ang dugong itiniis ng inyong anak para sa akin. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you and only you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you.
the joy of reaching your heart. When I will be called enthroned in your love. When all things that surround become shadows in the light of you. I worship Tunay at dakila nga po, Panginoon, ang inyong pag-ibig sa aming lahat. At Panginoon, marapat lamang na kayo'y tumanggap ng aming puri at pagsamba. O Diyos, sa umaga pong ito, nais po namin kayong lubos na maunawaan. Itama niyo nga po, Panginoon, ang naisin ng aming mga puso. Gamitin po ninyo, Panginoon, ang mensahero namin ngayong umagang ito upang magbigay, Panginoon, ng liwanag at magturo sa amin, Panginoon, sa tamang pamumuhay, Panginoon. O Father God, pinapupurihan namin kay pinapasalamatan sa inyo po ang pinakamataas at walang hanggang papuri sa pangalan ni Jesus. Praise God! Purihin ang ating Panginoon. Kamusta po kayo mga kapatid? Welcome sa ating worship celebration ngayong Sunday. At ngayong umaga, this actually is a great day for us to praise and glorify the Lord. Ang isa sa malaking kadahilanan ay sapagkat ngayong araw ay sineselebrate natin ang ika-26 na taong anibersaryo ng Day by Day San Pedro Jesus Ministries. Purihin ang Panginoon. Kayo na nandyan sa mga tahanan, palakpakan nga natin ang ating Diyos. Amen. Praise God. Praise the Lord. Another reason why today is a great day for us to praise and glorify God is because of the celebration. Hindi lang ng 26th year anniversary ng Day by Day San Pedro, kundi maging ang celebration ng Father's Day. Sa lahat ng mga tatay na nandiyan dyan ngayon, na sumusubaybay sa ating pananambahan, nakikiisa sa pagsambang ito, Happy Father's Day sa inyong lahat, mga katatayan. And before we continue on with our worship or part ng ating worship, gusto kong ipanalangin ang mga katatayan ngayon. Lahat ng tatay, daddy, papa, ama, kayong lahat, anuman ang tawag sa inyo, itay, tatay, no? at ano pa, gusto kong ipanalangin kayo sa bahaging ito ng ating pagsamba.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga na Ikaw ay napakadakila. Ikaw ang Diyos na sobra ang kabutihan. Hindi namin masukat at kulang ang aming mga pananalita para i-describe how good you are. At ang iyong pag-ibig, Panginoon, talagang sumasagana sa bawat isa sa amin. At ngayon, Panginoon, sa lahat ng kabutihan na ipinaranas mo, ang isa sa ipinagpapasalamat namin ay ang mga tatay na kaloob mo sa kanilang mga pamilya. Panginoon, bawat ama, bawat itay, bawat dad, Panginoon, bawat papa, anuman ang tawag sa kanila, saan man sila naroroon ngayon, ang iyong biyaya, pagpapala ay pasaganahin mo sa bawat ama. Ang dalangin namin, Panginoon, bigyan niyo ng sapat na kalakasan sila upang patuloy nilang maitaguyod ang kanilang mga pamilya. Bigyan niyo rin sila ng sapat na kalakasan ng isip, ng kalooban, Panginoon, upang lahat ng hamon sa buhay sa kanilang pagiging ama ay kanilang mapagtagumpayan. Ama, ang bawat itay, bawat tatay ay sa iyong mapagpalang kamay ay aking ipinagkakatiwala. I-bless niyo po sila, Panginoon, ipagkaloob ang lahat ng kanilang pangangailangan, and we declare na ang bawat ama ay malaking biyaya at pagpapala sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan. Salamat po sa lahat ng Ama aming Diyos. At nagpapasalamat din kami sa celebration namin ngayon ng ika-26 na anibersaryo ng Day by Day San Pedro aming Panginoon. At sa aming pagsamba, part ng aming celebration, pagpalain niyo po kami sa pagsasalo-salo namin ng mensaheng magiging pagkain ng aming isip, ng aming kalooban, ng aming spirito, magiging instrumento para kami palakasin spiritually as well as physically, Lord. Salamat dahil ang iyong mga salita ay tunay na nagpapalakas sa iyong mga anak. Ikaw ang totoong maging speaker. Gamitin niyo lang ako na daluyan ng mensahe, daluyan ng pagpapahayag, ng encouragement, ng comfort, and teachings. Ito po, Ama, ang aming panalangin. In Jesus' mighty name, Amen and Amen. Muli mga kapatid, magsasalo-salo tayo sa mensaheng may pamagat, Praise and Glorify the Lord. Purihin at luwalhatiin ang Diyos. Ang ating text, Psalms 105, verse 1 to 5. Mga awit, Kabanata 105, talatang 1 hanggang 5. Give praise to the Lord and proclaim His name. Make known among the nations what He has done. Sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts. Glory in His holy name, let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Remember the wonders He has done, His miracles, His judgment, and His pronouncement. His miracles, His judgment, at that He pronounced. Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng Kanyang salita. Praise and glorify the Lord. May mga panahon, mga kapatid sa Panginoon, na tayo ay hindi nakapagpupuri at nakapagbibigay kaluwalhatian sa ating Diyos. Minsan nagkukulang tayo sa gawaing ito, ang purihin at luwalhatiin ang Diyos. Mga kapatid, kung may isang gawain na dapat bahagi na ng ating buhay, part na ng ating lifestyle, ay ang purihin at magbigay kaluwalhatian sa ating Diyos sa anumang ginagawa natin. Again, dapat bahagi na ng lifestyle natin, mga kapatid sa Panginoon, ang magpuri sa Diyos. Ang luwalhatiin siya. Pero kung magiging honest tayo,
madalas nagkukulang tayo sa pagbibigay puri at pagbigay kaluwalhatian sa ating Panginoon. Maraming dahilan, pero ang pinakamalaking dahilan why there are times that we're not giving praise and glorifying our God ay dahil sa focus natin. Mas napo-focus tayo sa mga problema at sa mga pangangailangan na ating kinakaharap, higit sa pag-focus ng ating attention sa ating Diyos na punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng kadakilaan, punong-puno ng pagmamahal. Many times, mga kapatid sa Panginoon, instead of praising the Lord, nagmumukmuk tayo. Mas nadadala tayo sa pagkalungkot, sa pagkapigati, dahil nga ang focus natin ay ang mga problema, mga pangangailangan na ating kinakaharap. Madalas ko sabihin, mga kapatid sa Panginoon, na ang problema ay bahagi ng buhay. At madalas ko ring sabihin na ang lahat ng problema, mga kapatid, ay may solusyon sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Lahat ng problema. Pati yung mga sinasabi natin parang wala ng solusyon, mga kapatid, hindi totoo yon. Lahat ng problema, ang kasagutan, ay matatagpuan natin sa ating Panginoon. And so even at times, in times na tayo ay may mga kabigatang hinaharap, problema na pinapasan, hindi dahilan para tayo ay hindi magpuri sa Panginoon. At sa akin nga, yun ang panahon na dapat na purihin siya. Kasi sa panahong yun, makikita natin ang pagkilos ng ating Panginoon personal sa ating mga buhay. There are so many reasons, mga kapatid, why we should praise and glorify the Lord. Sa ating text, Psalms 105, 1-5, paulit-ulit na sinabing, purihin ninyo, luwalhatiin ninyo ang ating Diyos. No? Paulit-ulit, verse 1 sabi, give praise to the Lord, proclaim His name, make known among the nation what He has done. Praise Him, glorify Him. For what reason? For what He has done. Sa Kanyang mga ginawa sa atin. Sa verse 2, ang sabi, sing to Him, sing praise to Him. And again, tell all His wonderful acts. Sa verse 3, ang sabi, glorify His holy name. And let the hearts of those who seek the Lord, sabi, rejoice, maggalak. At kung nanghihina, sabi sa verse 4, look to the Lord and His strength. Mga kapatid, sa lahat ng panahon na tayo nanghihina, we can, generate strength from our God. Alam nyo, sa mga tao, minsan, naghanap tayo ng tulong, ng kalakasan, instead na makasumpong tayo ng lakas, lalo pa tayong nanghihina. Kasi pinipin down tayo, sinusumbatan. At hindi na nga tinutulungan kung ano-ano pang mga masasakit na salita minsan ang ibinibigay. And in verse 4 sabi, look to the Lord having said, and His strength, seek His face always. And finally, in verse 5, remember the wonders He has done. Remember all the miracles and the judgment He pronounced. And so, paulit-ulit, mga kapatid, tungkol sa Kanya magginawa, all His acts, all His actions, all the things that He has done, pawang kabutihan ang ginawa Niya. Pawang mabubuting bagay para sa atin. Kaya dapat purihin at luwalhatiin ang ating Diyos. Si Apostle Paul nga ang sabi, in all circumstances, sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks in all circumstances. Sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng mga bagay na nagaganap sa atin, ang sabi, in whatever conditions that we are in, ito man ay maayos, good sailing tayo, or nasa rough road, and the going gets tough, sabi, in all circumstances, give.
thanks. Let me give you at least 7 practical reasons from the scripture why we should praise and glorify the Lord. Maging sa panahong ito na merong pandemic, hindi ito dahilan para tayo ay tumigil sa pagpuri at pagluwalhati sa Diyos. Hindi dahilan ang coronavirus na ito. Small time ito as compared to the power of our God. One of the reasons why we should praise and glorify the Lord is because of His greatness. Napakadakila ng ating Diyos. Psalms 145 verse 3 ang sabi, "Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom." Napakadakila ng ating Diyos, mga kapatid. Wala siyang kasing dakila. Ang ating isip, ang ating reason, ay hindi sapat upang maarok natin ang kadakilaan ng ating Diyos. God is so great. Merong isang song sabi, "How great is our God?" We cannot actually measure, we cannot fathom the greatness of God. And so because of His greatness, He is worthy of praise. Second reason, because of God's power. Because of God's power. Psalms 22 verse 13, "Be exalted in your strength, Lord. We will sing and praise your might." Sabi ng salmista, maitaas ka, Panginoon, maluwalhati ka sa iyong kalakasan, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Aawitan ka namin ng papuri because of your power, because of your might. Mga kapatid sa Panginoon, si Apostle Paul, ang sulat niya sa taga-Pilipos regarding the power of God, sabi niya sa Philippians 2, verse 10 and 11, "Lahat daw ng tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa ay luluhod sa ating Panginoon. That at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth." You imagine lahat ng tuhod sa lahat ng lugar, pati na sa impyerno. Lahat ng mga nilalang, mga nilikha, mga may buhay ay luluhod sa ating Panginoon. Why? Because He is the Lord. Verse 11, "And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." Mga kapatid, walang kapangyarihan na pwedeng tumapat man lang sa kapangyarihan ng ating Panginoon. And you know, that makes us His children. Tayong mga anak niya, no, mga kapatid sa Panginoon, na magkaroon din ng kapangyarihan. Dahil available para sa mga anak ng Diyos ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga kapag tayo ay nasa Panginoon, ang Panginoon ay nasa atin at kakampi natin, walang anumang kapangyarihan na mananaig laban sa atin. Sa Romans chapter 8 verse 31, ang sabi, "If God is for us, no one shall prevail against us." What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Meaning, kapag ang Diyos ay kakampi natin, si Satanas at lahat ng kanyang mga kampon magkampi-kampi na, hindi mananaig laban sa atin, hindi magtatagumpay laban sa atin. Bakit? Dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo na available para sa bawat isa sa atin. Sino man sa inyo, mga kapatid sa Panginoon, na ngayon ay may struggle na kinakaharap, magpasakop ka sa Panginoong Hesukristo. At pag ginawa mo yon, congratulations, because you will be victorious against your struggle,
sa anumang kinakaharap mo sa panahong ito. Maging laban dyan sa coronavirus na yan, sa pandemic na yan, magiging mapagtagumpay ka. Magiging mapagtagumpay tayong lahat against pandemic, against coronavirus because of the power of God. Another reason is because of God's mercies, love, and faithfulness. Because of His love, mercies, and faithfulness. Sabi sa Lamentations 3:22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fail. They are new every morning. Great is His faithfulness. Tatlong bagay ang minention dito about God na magdadala sa atin sa pagpuri sa Kanya at pagbigay kaluwalhatian. Una, yung Kanyang pagmamahal, yung Kanyang kaawaan, and then yung Kanyang katapatan. His love, His mercies, and His faithfulness. Mga kapatid, lahat ng tao pwedeng mawala ang pag-ibig sa atin. At hindi naman lahat ng tao ay mahal tayo. Gusto ko lang i-remind kayo mga kapatid sa Panginoon na salamat sa Diyos sa mga taong nagmamahal sa atin. Pero posible na ang kanilang pagmamahal ay mabawasan, at ang iba ay mawala ang pagmamahal sa atin. Yung ilan sa inyo, marahil, ang napangasawa ninyo ay hindi naman yung unang naging girlfriend nyo o naging boyfriend nyo. Nanong kayo, at lalo pa, sabi nyo, first love ko ito. Pero nagkahiwalay kayo. Bakit? Dahil nawala ang pag-ibig nyo sa isa't isa o kung sino man ang nauna sa inyo. For whatever reason. Pero mga kapatid, ang Diyos natin, no one shall be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ang Kanyang kahabagan, mga kapatid, araw-araw nararanasan natin. Alam niyo ba, sa dami ng ating mga kasalanan, kung di maaway ng Diyos, matagal na tayong tunaw. Matagal na tayong naging abo. Buti na lang ang Diyos natin, hindi pikon. Hindi siya kagaya natin na may mga times na nagiging impulsive tayo, nakagagawa tayo ng mga bagay-bagay na hindi natin pinag-isipan, and then eventually, at the end of the day, ay napagsisisihan natin kung tama ang naging takbo ng ating isip. Ano kaya't sa ginawa nating offense na matitindi sa Panginoon, na pikon ng Diyos? At saglit niyang tinakpan ang ating ilong at mga bibig at hindi niya tayo pinahinga ng 5, 10 hanggang 15 minuto. Di ba merong mga ganon dahil nagalit? No? Kung ano-anong pinagsasasabi, kung ano-ano yung ginagawa, na eventually mag-isip, bakit ko ba ginawa yon? Dahil sa kaawaan ng Diyos, buhay pa tayo ngayon, malakas. Kung medyo nanghihina, nagsusurvive dahil binibigyan tayo ng resistensya ng Diyos for us to be able to stand and move on in spite of the weaknesses, the pain na nararanasan ng iba. At yung iba kahit may karamdaman, talaga namang ang kalakasang ibinibigay ng Diyos ay nagpapatuloy. Bakit? Dahil kapatid, sa kaawaan ng Diyos yon. No? Dahil ang Diyos ay maawain. Salamat sa Panginoon sa Kanyang kaawaan. Salamat sa Diyos sa Kanyang damdamin na hindi niya pinaiiral kahit sa panahong siya'y nasasaktan dahil sa ating mga ginagawa, ang pinaiiral pa rin niya ay ang Kanyang kahabagan. Salamat din sa Panginoon sa Kanyang katapatan. Mga kapatid, walang sino man na magiging
tapat o kasing tapat ng ating Diyos. Kaya nga sabi doon sa Psalms 3:22-23 sa huling bahagi, having said, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. Sabi, great is thy faithfulness. Another reason why we should praise God is because of His goodness. Because of His goodness. Psalms 100 verse 5 ang sabi, for the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Praise God. Napakaganda ng talatang ito. For the Lord is good, and His love endures forever. Madalas nating naririnig, God is good, and He is good all the time. No, may mga worship services akong na-attenan pag sinabi ng speaker, God is good, sumasagot yung congregation all the time. And all the time, nasagot ulit yung congregation, God is good. Mga kapatid, ang Diyos kailanman ay hindi magbabago. Sa Kanyang kabutihan, mananatili siyang mabuti sa bawat isa sa atin. Because God is good all the time, pagka mayroong panahon na nagbago siya at nawala yung kabutihan niya, kahit isang segundo, hindi na siya Diyos. Kasi He is good all the time. God is good all the time. Mga kapatid, maganda ma-acknowledge natin na tayo ay tayo ngayon. At kung ano tayo ngayon, only because of God's goodness. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Mahirap itong dinaanan natin. Hindi biro itong dinaanan natin. Almost 4 months na tayo ay talagang ginagambala ng coronavirus na ito. Hindi lang naman ang Pilipinas. All over the world ang effect ng pandemic na ito, mga kapatid sa Panginoon. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, eto tayo, nagsusurvive victoriously. We can even smile, we can even rejoice. Why? Because of God's goodness. Yung iba mga kapatiran, for almost 3 months, hindi tayo personal na nagkita-kita. Yung iba, nung makita ko, naka-lockdown. Halos sabi nila ay walang kinikita, pero marami naging halos healthy. Mas nagtabaan pa yata no? Dala ng biyaya at pagpapala ng Diyos. Alam nyo, ang dami pa rin napakabuting bagay na naging dulot nitong lockdown na ito. Maraming magkakapamilya naging close na close sa isa't isa. Maraming mga problema sa tahanan na resolve. Mga mag-asawa, lalong tumibay ang pagsasama. Lalong lumago sa pagmamahalan sa isa't isa. Nangyayari ang hindi natin gusto, pero napakaraming mabubuting bagay na ginawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Let us praise God and continue to glorify God because of His goodness. And finally, mga kapatid sa Panginoon, we can praise and glorify God. And we should and praise and glorify God. Why? Because praising God is therapeutic. Ang magpuri, luwalhatiin, magpasalamat sa Panginoon ay nakapagpapagaan ng kalooban. Mga kapatid sa Panginoon, alam nyo, ang kaibahan ng panalangin sa pagpuri at pasasalamat, no? Although pareho silang pagdulog sa Panginoon, pero ang laki ng pagkakaiba niyan, mga kapatid sa Panginoon. Sa panalangin, madalas pinipresent natin sa Panginoon ang ating mga pangangailangan. At dahil sa tindi minsan ng ating pangangailangan, tayo ay, parang nanggagalaite. Alam niyo yun, yung parang
paglapit natin sa Panginoon, ando dun pa rin yung stress. No? Nasa paghingi mo sa Panginoon, na minsan nanginginig-ginig ka pa. Pero di ba, pag tayo nagpupuri sa Panginoon at nagpapasalamat, hindi tayo nanghihingi. Ang ipinipresent natin sa Diyos ay yung mga biyaya at pagpapala na ibinigay niya sa atin. And so, ang dating natin sa Kanya, cool na cool. Hindi tayo nanginginig, hindi tayo nai-stress. Cool na cool ang dating natin. Relax na relax. Pagka di ba nagpe-pray, minsan yung Panginoon, yung gano'n, pati yung litid, lumalabas yung ugat sa liig. Pero pag nakita nyo, tignan nyo sarili nyo sa harap ng salamin. Pagka kayo'y nagpupuri sa Diyos, yung smile, yung ngiti, no? Umiibabaw yon. At yung damdamin, pansinin nyo, magaan. And so, ang pagpuri at pasalamat sa Panginoon ay nakapagpapagaan ng kalooban. At mga kapatid, nakapagpapayapa ng damdamin. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa 1 Thessalonians 5:18, in all circumstances, give thanks or praise God, glorify God. Kasi sa panahon na tayo'y nabibigatan, may mga kaharap na problema na pinapasan at nakakapagpasalamat tayo sa Diyos, pansinin niyo yung damdamin natin, hindi ba gumagaan at nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating damdamin? Na ang dating natin, sinasabi natin sa Panginoon, Panginoon, ang tindi po ng problema ko, pero salamat. Salamat kasi maawain ka, mahabagin ka, mabuti kang Diyos, at isosolbo ang problema ko. Kaya salamat. Di ba? Nakakagaan yun. Kaya nga sabi, again sa ating text, give praise to the Lord. Proclaim His name. Make known among the nations what He has done. Verse 2 sabi, sing to Him. Sing praise to Him. Tell of all His wonderful acts. Tell of all His wonderful acts. Glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. And finally, sa verse 5, remember the wonders He has done. Remember His miracles. And remember the judgments He pronounced. Mga kapatid sa Panginoon, pagka ito'y ginagawa natin, dinideclare natin, gumagaan ang ating damdamin, nagkakaroon tayo ng kapayapaan. Mga kapatid, it is the Lord's will for us to praise and glorify His name. In fact, we were created, mga kapatid, to praise, glorify, and honor God. And so let us live according to God's purpose. At mga kapatid, hindi bagay sa atin yung ang mga mukha natin ay parang laging nalulugi. Hindi bagay sa atin ang ating mga kilos ay parang mga talunan. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos yung tayo ay kinakikitaan ng kapighatian at kawalan ng pag-asa, maging sa panahon na ito na merong pang pandemic. Mas bagay na makita sa atin ay ang magpuri at luwalhatiin ang Diyos. Pwede nating purihin ang ating Diyos sa pamagitan ng ating mga tinig. Pwede natin siyang purihin sa pamagitan ng ating mabubuting gawa. Psalms 138 verse 5 ang sabi, may they sing of the ways of the Lord, for the glory of the Lord is great. Pwede tayong magpuri sa Diyos sa pamagitan ng pag-awit. At mga kapatid, huwag niyo nang intindihin kung nasa tono kayo. Maganda kung nasa tono at maganda yung boses, okay yon. Pero kahit na hindi naman lahat gifted sa pagkanta. But all of us can sing, lalo pa tayong mga Pilipino. We are singing people.
At part nga ng pagkanta ay ang pag-indak at pagsayaw. Habang kumakanta, no? Umindak-indak kayo. And by the way, ang awit ay hindi lang naman yung mga kinakanta sa church. Alam niyo yung mga kundiman song natin, yung mga awiting Pilipino. Marami dyan, no, na pwede nating awit-awitin na bahagi ng ating pagsamba sa Diyos o paraan ng pagsamba sa Diyos, nilalapatan natin ang pag-indak, pagsayaw. Dahil tayong mga Pilipino are singing and dancing people. Sa Isaiah 24 verse 14, they raise their voices, they shout for joy. From the west, they acclaim the Lord's majesty. Pwede tayong sumigaw, magpuri sa Panginoon, ipahayag ang kanyang kaluwalhatian. And so mga kapatid sa Panginoon, tayo, although ngayon na hindi tayo sabay-sabay magkakasama dito sa church, sa Day by Day San Pedro, celebrating the 26th year church anniversary ng ating church, Day by Day Jesus Ministry San Pedro, kahit iwahiwalay tayo, pwede tayong magpuri at magbigay kaluwalhatian sa ating Diyos. Palakpakan nga natin ang ating Diyos. Saan man kayo naroon? Sa inyong tahanan. Palakpakan natin ang ating Diyos. Salamat sa 26 na taon na tayo ay pinagpala ng ating Diyos, and up to this point in time, mabiyaya na tayo ay nagpapatuloy at ginagamit ng Panginoon sa iba't ibang kaparaanan. By the way, mga kapatid sa Panginoon, alam nyo ang ating church, maraming beses na ginamit ng Diyos para mag-abot ng ayuda sa mga taga rito sa San Pedro. Na tayo lang ang talagang nakakaalam. Hindi na natin pinapaalam sa iba. Hindi naman natin kailangan ng promotion eh. Dami natin mga tricycle drivers na nabigyan ng ayuda, mga security guards, no, mga maging sa mga gasolinahan, kami minsan ay nagpunta para abutan yung mga gasoline boy, gasoline girl, at marami pang iba. Dahil sa ang Diyos ay naging mabuti dito sa Day by Day Church for 26 years. Hindi siya nagkulang. At salamat sa Panginoon dahil every time na may kapatid na pupunta rito sa church para kumuha ng konting support, ng relief goods, hindi na uubusan. Salamat dahil sa biyaya at kabutihan ng Diyos. At mga kapatid, personal po ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na naging katuwang sa paglago ng iglesia ng Day by Day San Pedro. Lumago siya hindi lang sa place of worship, hindi lang sa property na ating ini-enjoy ngayon, kundi lumago siya in terms of relationship. Kitang-kita ko kung paano ang mga kapatiran ay naging mas close sa isa't isa. Yung tunay na Kristyanismo ay nakikita ko dito sa church natin dito, and in the name of Jesus, ipagpatuloy natin. Kita ko rin kung paano lumago ang bilang ng mga dumadalo sa iglesyang ito dahil sa kabutihan ng Diyos. And so mga kapatid, anuman ang naging participation ng bawat isa sa atin sa paglago ng iglesyang ito for the past 26 years, salamat sa mga pastor na ginamit, mga unang naging instrumento para magpatuloy ang gawain, mga leaders ng church na ito, ang mga elders, lahat ng mga members, salamat sa inyo, purihin ang Panginoon. And in the name of Jesus, magpakatatag kayo, magpakatibay, at magpatuloy sa gawain para sa Panginoon, dahil anumang gagawin natin para sa Panginoon ay hindi mawawalan ng kabuluhan. And so, happy 26th year anniversary sa inyong lahat, mga kapatid sa Panginoon. Purihin ang Diyos, patuloy natin siyang purihin at luwalhatiin. Tayo po ay manalangin.
Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na aming pinagsalusaluhan. Dalangin ko na nabusog ang bawat isa, na kinabang, na-encourage, nabigyan ng comfort, at nabigyan din naman ng correction at ng direksyon na tatahakin tungo sa lalo pang ikatitibay ng aming pananampalataya at tungo sa lalo pang ikalalago ng iglesyang ito ang day by day at ikalalago ng relasyon ng mga magkakapatid sa church na ito. Ama, lahat ng papuri, luwalhati ay aming ibinabalik sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Aming Diyos, aming Ama, salamat po sa isang malaya, mabiyayang pananambahan. Salamat sa celebration ng aming ika-26 na taong anibersaryo ng Iglesia, ng Day by Day Jesus Ministries. Ang dalangin namin ngayon, Panginoon, patuloy niyong palaguin ang church na ito in terms of quality relationship and in terms of quantity. Tulungan niyo kami na abutin yung mga taong gusto mong maabot at madala sa tamang pagkakilala sa iyo sa paglago sa pananampalataya
at sa pagkilala sa iyo, Panginoong Hesus, bilang kanilang Panginoon at tanging tagapagligtas. Diyos, aming Ama, ang aking mga kapatid, saan man sila naroon ngayon, sa kanilang tahanan, pagpalain mo, ingatan, proteksyonan at ipagkaloob ang pangangailangan ng bawat isa. Iligtas mo ang bawat isa sa anumang uri ng sakuna. Iligtas mo ang bawat isa sa anumang gawa ng kaaway, anumang gawa ng kadiliman. Iligtas mo ang bawat isa sa anumang karamdaman dulot ng coronavirus, aming Diyos. At ngayon, ang bendisyon, ang iyong mayamang pagpapala, ang siyang igawad mo sa aking mga kapatid. Sa inyo mga kapatid sa Panginoon, saan man kayo naroon ngayon, sa inyong mga tahanan, sumainyo ang bendisyon ng Diyos Ama. Patuloy kayong makaranas ng pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo at ang pagsubaybay, pag-iingat, pagpapala at ang kapayapaan dulot ng banal na Espiritu ang siyang maranasan ng bawat isa sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Day by day we grow more forgiving. Day by day, Day by day, we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day, let's be more loving. be more kind, as Jesus showed us the way of love. Day by day, we grow more forgiving. Day by day, Day by day, we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more. From glory to glory, day by day, into Jesus' day by day, into Jesus' into Jesus, into Jesus' day by day, I walk a little closer to my Lord. Day by day,
bless everyone, day by day. Mga kapatid, again, happy anniversary, 26 years. No, talagang ang Diyos napakabuti sa ating lahat. Mga kapatid, sa inyong paglabas-labas, hindi pa ho tayo tinatantanan ng coronavirus, although medyo lumuwag-luwag sa paglabas. Huwag niyong kalilimutan, mga kapatid, ang magdala ng face mask. Always wear your face mask and maintain social distancing. At kung di naman kailangang lumabas, mga kapatid, stay home na lang kayo. Better pa rin to stay home and enjoy your family members. Kasi ang dami yung tumataas ang bilang ng mga maapektuhan ng coronavirus. Sabi nila ay dahil daw nagiging maramihan na ang pag-test ngayon. Pero mga kapatid, sa tingin ko, hindi lang dahil sa maramihan, kundi nagkakahawa-hawa yung iba. So, delikado para hindi tayo mapasama sa nahawahan. Mga kapatid, please, stay home. Keep safe sa inyong mga tahanan. At pag lumabas kayo, make sure na naka-proper attire kayo. Mag-rubber shoes kayo, huwag yung tsinelas lang kasi mas safe pag naka-rubber shoes at pag uwi, hugas agad ng kamay, mag-apply ng alcohol. Okay? And mga kapatid, yung pong mga love gift and offerings ninyo, if you can give it sa mga nangangailangan right away, better na ibigay nyo na. Ngayon, kung magagawa nyo naman na dalhin dito sa church, starting tomorrow, mga kapatid, mag-open na ho ang church, no? Yung mga gusto magdala ng offering and love gift, meron hong 2 boxes na nandoon ho sa may pintuan. Pwede nyong ihulog po doon yung mga offering and love gifts ninyo. At kung meron kayong mga designated na gustong pagbigyan, ilagay nyo lang doon sa envelope kung kanino nyo gustong ibigay. Okay po? And so again, yung tulong nyo, abot nyo. Doon sa mga nangangailangan, kapitbahay, mga drivers dyan, at kung sino pang in need, doon nyo ibigay. Ngayon, kung gusto nyo naman dalhin sa church, ilalagay na ho natin, starting ngayon ngayong hapon, yung 2 boxes para doon nyo ilagay yung inyong tithes, yung inyong love gift, yung inyong offering. Okay po? And so again, magandang umaga po sa inyong lahat and happy 26th year anniversary. And by the way, happy birthday pala sa lahat ng mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Wala pa nung lockdown. Wala pa nung March, April, May, at saka ngayong June. No? And happy birthday kay Risa na nag-i-invite mag-lunch. Mukhang masarap ang niluto. So, parating na kami dyan. Sige sa inyong lahat. Again, happy anniversary. God bless everyone.